Sa episode ngayon, pinuri ni Donald Trump ang trabaho ng ICE at nangakong ipagpapatuloy ang pagpapatakbo ng mga kriminal sa buong bansa. Mabagong protesta sa Minnesota. Sumiklab ang kontrobersya matapos maesto ang isang 5 taong gulang na bata sa isang pagsalakay ng ICE. Nagsimula na ang pinakamalaking operasyon ng ICE sa Maine. Dasi-dasi ng mga pag-aaresto at protesta sa mga lungsod ang alam na. Inanunsyo ni Trump ang paghinto sa federal na pondo para sa mga estadong naglilimita sa kooperasyon sa ICE. Naghahanda ng Estados Unidos para sa pinakamalaking bagyo ng nyebe sa ilog ng maraming taon. Magandang hapon mga Lerbian! Enero 24 ngayon at gaya ng dati, ang mga pinakabagong balita mula sa Estados Unidos. Nagdaos ng isang briefing si Pangulong Donald Trump ng US noong Enero 2 sa White House kung saan iniulat niya ang kanyang trabaho sa nakarang taon. Binigyan din niya ang mahigpit na mga patakaran sa imigrasyon ng kanyang administrasyon at pinuri ang gawain ng Immigration Customs Enforcement o ICE. Aniya, pinoprotektahan ng mga Amerikano mula sa mga pinakamapanganib na kriminal. Kasabay nito, palagi siyang nagpapakita ng mga litrato ng mga nakakulong na kriminal. Bilanggit din niya na ang prioridad ay nananatiling ang deportasyon ng mga taong may mabibigat na kasong kriminal, kabilang ang pagpatay, pagbibenta ng droga at pagiging miyembro ng iba't ibang gang. Binanggit din ni Trump na napakahusay ng trabaho ng ICE sa paghahuli sa tinaguriang pinakamasama sa mga pinakamasama at ang patakarang ito ay hahantong sa mas mataas na kaligtasan sa mga lungsod sa US. Pinuna rin niya ang mga nakaraang hakbang sa imigrasyon at nangakong paiigtingin pa ang mga operasyon sa buong bansa. Ayon sa opisyal na datos ng White House, daan-daang libong undocumented immigrants ang na-deport sa unang taon ng ikalawang termino ni Trump, kabilang ang isang malaking bilang na may mga kriminal na record at ang kabuoang bilang ng mga repatriation, kabilang ang mga voluntaryong pag-alis, ay lumampas sa 1 milyong tao. Samantala, isang bagong iskandalong namumuo sa Minnesota kung saan ginamit ng mga opisyal ng ICE ang kanyang 5 taong gulang na anak na lalaki upang ikulong ang isang iligal na imigrante. Naganap ang insidente noong Enero 21 sa isang suburb ng Minneapolis. Ang 5 taong gulang na batang lalaki ay dinakip kasama ang kanyang ama at sinabi ng mga opisyal ng paralan na ginamit ng mga ahente ang bata sa operasyon. Kaya naman, ayon sa administrasyon ng Columbia ICE Public School, hinarang ng mga ahente ng ICE ang batang lalaki sa bakuran ng kanyang bahay. Dinala siya ng isa sa mga ahente sa pintuan at pinakiusapan siyang kumatok. Pagkatapos nito, binuksan ng ama ang pinto at, syempre, ay ikinulo. Inilarawan ng mga opisyal ng paaralan ng mga aksyong ito bilang paggamit sa bata para sa mga taktikal na layunin. Iginiit naman ni Ay na ang operasyon ay naglalayong arestuhin ang ama, hindi ang bata, at inaangkin na sinamahan ng ahente ang bata para sa mga kadahilanang pangkaligtasan habang isilasagawang operasyon. Dahil sa mga nangyayari sa bansa, nalaman na sinusuri ng Partidong Demokratiko ang patakaran nito patungkol sa sitwasyon ng imigrasyon. Bilang paghahanda para sa halalan sa kalagitnaan ng termino sa 2026, lumabas na ang sitwasyong pampolitika na nakapalibot sa malawakang tunggalian ng imigrasyon sa Minnesota ay nagdudulot ng seryosong panloob na debate sa loob ng Partidong Demokratiko ng US at nakakaimpluwensya sa pamamaraan nito sa nalalapit na halalan sa kalagitnaan ng termino. Ngayon pa lang ang mga pinuno ng Partidong Demokratiko, naghahanda ang kapulungan ng mga kinatawa na tutulan ng isang panukalang batas upang punduhan ang mga departamento ng imigrasyon at pagpapatupad ng Customs at Homeland Security. Bilang paalala, ang panukalang batas na ito ay kumakatawan sa isang malaking pagtaas sa pondo para sa ICE and Border Patrol. Upang may pasa ang mga batas na ito, hinihingi ng mga demokratiko ang mahigpit na mga paghihigpit at regulasyon sa mga operasyon ng ICE, kabilang ang isang tahasang pagbabawal sa pagpigil sa mga mamamayan ng US nang walang malamang dahilan. Sinusubaybayan ko ang maraming politikong demokratiko at sa palagay ko ay hati ang kanilang pananaw sa sitwasyon ng imigrasyon sa bansa. Ang ilan sa kanila ay nagpahayag ng matinding kritisismo sa kasalukuyang administrasyon, habang ang iba ay nananatiling tahimik sa kanilang mga pagtatasa. Para sa mga nanonood sa akin, pakisulat po sa mga komento kung aling partido sa USA ang sinusuportahan ninyo. Samantala, hayagang nagbabanta si Pangulong Donald Trump na gagamitin ng Insurrection Act laban sa mga nagpro-protesta sa Minnesota. Ipaalala ko sa inyo na ang Insurrection Act ay isang batas ng Amerika na nagpapahintulot sa Pangulo na gamitin ang armadong puwersa upang sugpuin ang panloob na kaguluhan. Ipinahiwatig ng Pangulo na isa sa alang-alang niya ang batas na ito bilang isang pagkakataon upang sugpuin ang mga malawakang protesta laban sa federal na operasyon ng imigrasyon sa lugar ng Minneapolis. Danawagan din si Trump sa mga lokal na otoridad na pigilan ng mga profesional na agitador at rioter na aniya ay umaatake sa mga makabayang ICE. At kung hindi ito mangyari, nangako siyang gagamitin ng sandatang lakas upang wakasan ang mga protesta.
Ipaalala ko sa inyo ng Insurrection Act ay isa sa mga pinakamatandang batas sa Estados Unidos at nagsimula pa noong 1807. Ang batas ay nagbibigay sa Pangulo ng awtoridad na magpadala ng mga federal na puwersa, kabilang ang militar at ang National Guard sa Estado, nang walang pahintulot ng gobernador kung mayroong pag-aalsa, kaguluhan sa loob ng bansa o hadlang sa pagpapatupad ng mga batas federal. Sa modernong kasaysayan ng Estados Unidos, ang batas na ito ay bihirang gamitin at kung gagamitin, kadalasan ay lagi may pahintulot ng gobernador. Inanunsyo rin ni Donald Trump na epektibo noong February 1, 2026, puputulin ng federal na pamahalaan ng pondo sa mga estadong hindi nakikipagtutulungan sa ICE. Pinag-uusapan natin ang tinatawag ng mga sanctuary cities o sanctuary jurisdictions. Ibig sabihin, mga lugar kung saan nililimitahan ng mga lokal na autoridad ang kooperasyon sa ICE at iba pang mga federal na serbisyo sa imigrasyon. Ayon sa paunang datos, kabilang sa listahan ng mga estado tulad ng California, New York, Illinois, Minnesota at Oregon, Massachusetts at iba pa. Ang lahat ng mga estadong ito ay tradisyonal at makasaysayang bumoboto para sa mga kandidatong demokratiko at may sarili nilang mga batas sa imigrasyon na naglilimita sa pakikipag-ugnayan sa mga federal na autoridad sa imigrasyon. Ayon kay Trump, ginagawa ng mga naturang lungsod at estado ang lahat ng posible upang protektahan ng mga kriminal sa kapinsalaan ng mga mamamayang Amerikano. At ito ang nagdudulot ng pandaraya, krimen at iba pang problema. At sa makatuwid ay puputulin ng pondo para sa sinumanga. Sinusuportahan ng patakaran ng lungsod ng Subuam. Hindi tinukoy ng administrasyon ng mga tiyak na bilang o listahan ng mga programang sasailalim sa mga paghihigpit. Gayunpaman, ang mga tulong pinansyal para sa mga programang panlipunan, infrastruktura at tulong sa komunidad ay binabanggit bilang mga posibleng layunin. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang mga nakaraang pagsisikap ng administrasyon na pagkaitan ng federal na pondo ay paulit-ulit na hinarangan ng mga korte bilang iligal. Ipaalala ko sa inyo na sa ngayon, may mga programang federal na ipinapatupad sa mga estadong ito na nagbibigay ng tulong sa pabahay at pagkain, magbigay ng suportang medikal at pagsasanay. At isang malaking proporsyon ng mga tumatanggap ng tulong na ito ay mga imigrante. Nagsimula na ang isang malaking operasyon ng imigrasyon ng ICE sa Maine. Ang operasyong ito ay tinawag na Operation Catch of the Day. Opisyal itong inilunsad noong Enero 2026 at kinufirma ng mga federal na otoridad na humigit kumulang 50 katao ang naaresto sa mga unang araw. Sa mga iyon, isinasalang-alang ng ahensya ang mga iligal na imigrante na may mga kasong kriminal. Ayon sa ICE, mayroong humigit kumulang 1,400 katao sa Maine na ayon sa ahensya ay may malulubhang kriminal na pagkakakulong. At ang misyon ng operasyon ay pigilan ng mga taong ito dahil sila yung pinakadelikadong lumalabag sa mga batas ng imigrasyon. Kaugnay nito, ang operasyon ay pumukaw ng matinding reaksyon mula sa mga lokal na otoridad at mga pinuno ng komunidad. Pinuna ng mga alkalde ng Portland at Lewiston ang mga taktika ng mga ahente ng federal na tinatawag ang kanilang mga aksyon na isang banta sa kaligtasan at mga karapatang sibil. Isang napakalaking aksidente ng isang daang sasakyan ang nagparalisa sa A196 highway. Ang malaking aksidenteng ito ay naganap noong umaga ng Enero 11 sa pagitan ng Hudsonville at Zeeland. Ito ang timog kanlurang Grand Rapids. Ayon sa opisyal na datos, walang nasawi, mulit na sa 20 katao ang nasugatan. Kasabay nito, ang Estados Unidos ay tinatamaan ng pinakamalaking bagyo ng nyebe nitong mga nakaraang taon. Kaagad na matapos mabalitaan ng paparating na bagyo, nagmadali ang mga Amerikano na mag-imbak ng pagkain. Ay sa kaugalian, agad itong mga pag-ulan ng nyebe ay humahantong sa malubhang paggagambala sa pampublikong buhay sa mga lungsod sa US. Sa malalaking lungsod, tumataas ang panganib ng pagkawala ng kuryente, nagyayelo ang tubig sa mga pribadong bahay at nagiging mahirap ang pagmamaneho sa mga pampublikong kalsada na nangangahulugang hindi laging nakakatugon sa mga tawag sa tamang oras ang mga serbisyong pang-emerhensya. Kung pinapanood mo ako mula sa Estados Unidos, pakisabi naman sa akin sa mga komento ang iyong karanasan sa estado. Mga kaibigan, salamat sa panonood ng video ko. Huwag kalimutang mag-subscribe ha. Makita tayo sa susunod na linggo.